Same, pero iba. Hello, hello. It's 1:30. It's 1:30 in punto. Yes, eksakto. 1:30 na po ngayon. Kumusta naman dyan? Hello sa lahat ng mga nakatambay sa labas. Ano ba naiisip mong gawin ngayon? Buong araw ka ba dyan? Dahil ayaw mong umuwi? May kaaway ka ba? Ano ba ang gusto mong mangyari? Pero minsan ganun talaga na may mga moment na gusto natin sa labas ng bahay. Yung nanonood lang tayo ng mga taong dumadaan, mga sasakyang dumadaan, no? Bakit nga kaya ganon? Tapos parang nare-relax na lang tayo kasi gusto natin ng ibang mood, ibang nakikita sa paligid. O, di bale, kung saan ka masaya, suportahan na lang taka, okay? But anyways, it's Wednesday once again para naman sa mga nasa loob ng bahay at talagang nagkukulong naman sa loob ng bahay at nagkakape sa mga coffee lovers out there. Alam nyo ba na meron po tayong MX3 Coffee Mix at meron itong high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol free. Ito rin po ay low acid coffee na may low calorie sweetener na sucralose at hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. At para makasiguradong tunay, natural at orihinal na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For any increase, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Yes, yo. Ayun na nga mga pangga, and we are live once again on Facebook. Kaya naman, eto na ang chance mong mapanood ako at magkita tayo sa Facebook, kahit sa Facebook man lang, di ba? Nagkita na rin tayo at magkabanding tayo. So punta ka na sa Facebook mo at hanapin mo ang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. At syempre, pag nakita mo, i-share mo naman. Huwag yung ikaw lang, ha? Share mo din sa iba para masaya tayong lahat. Ayan. So please, like and share. Hello po sa lahat ng mga kakapasok lang sa live. Yes, good afternoon. Happy Wednesday, everybody. Sana daw ay maging masaya ang araw na ito. Oo naman. Lagi nating i-wish na maging masaya ang bawat araw natin. At kung hindi naman, yung kinabukasan na lang. Kung hindi ka masaya today, ibawi mo yan kinabukasan. Dapat talaga kaya mong i-handle yung mga ganyang stress, no? Kasi minsan nagpapalunod tayo na hindi tayo masaya ngayong araw na to, tapos nalulugmok na lang tayo. Alam mo, wala ka na naiisip, wala ka nagagawa, wala ka nakakausap. Hindi mo namamalayan, sobrang down na down mo na. Kaya dapat alam natin ang gagawin natin kapag napadpad tayo sa mga ganyang klaseng sitwasyon. Kailangan marunong din tayong tumayo o kahit sandal lang, di ba? Sandal ka lang ng onte, ganyan. Tapos bangon ka na ulit para kinabukasan, malay mo. Bukas yung big day, ganon. Diba? Para masaya. O kaya maging masaya ka, manood ka ng mga vlogs ko. May bago akong upload kagabi, kahit super duper late na, in-upload ko pa rin. So, please watch it. Panoorin nyo na. Konti na lang yun, isang na lang yung vlog ko sa Japan. Kaya sulitin nyo na. Hanapin nyo po sa YouTube channel ko, Gandang Kara. Okay? Pero eto na nga. Huwag na natin patagalin pa ang ating story. Ewan ko na lang kung may makaka-relate ba talaga dito o wala kasi medyo rated SPG ito. Paalisin nyo na mga bata sa tabi ninyo. Patulugin nyo na sila kasi it's siesta time. Sinasabi ko sa inyo. Oo, sige na, simulan na natin. Huwag na natin patagalin pa ang story. Dito lang yan sa Sincerely Kara. Love moves in mysterious ways. Or masasabi nating, love comes unexpectedly. Grabe naman nga talaga ang pagmamahal, no? Yung mga bagay na hindi mo ina-expect, minsan magugulat ka na lang nangyayari sa'yo. O yung taong nakikilala natin sa buhay natin, paano nga ba natin sila nakilala?
paano nga ba natin sila minahal? Ito ang story ni Kim na nakilala ang kanyang minamahal na si Jello sa isang job fair. At nung nakilala naman niya si Jello, nung una wala pa siya talagang nararamdaman. Yung parang hindi nag-exist yung taong ito kahit magkatabi sila sa upuan. Kaya nagulat na lang siya na ang taong to, magkakaroon pala ng say sa buhay niya. Hanggang sa nag-start sila ng conversation nung araw na yon. And then, naging close friends sila. At parang napagaan ng loob hanggang sa magkita sila sa bahay. Nung una akala niya parang playboy, parang hindi uubra. Hanggang sa kinilala niya ng lubos. At ang exciting part daw ng kanyang story ay nung dumating yung time na sobrang sama ng katawan niya. Ang sama ng pakiramdam niya, inuubo at sinisipon dahil sa pagod ng mga trainings. At hinatid siya sa boarding house nila. At doon na nangyari ang dapat mangyari. Nag-start ang lahat sa isang hilot. And then after ng hilot, nagtuloy-tuloy na. At minahal niya na si Jello. Paano nga ba nangyari ang lahat? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello DJ Kara. Gusto ko pong i-share itong unexpected story sa buhay ko. Well, let's go back to the first time that I saw this guy sa simbahan ng Taal, Batangas. Call me Kim, and his name is Jello. I met him during a job fair, but during that time, I really didn't care about his existence pa. Kahit katabi ko lang siya sa upuan, kasi orientation noon, at super yabang talaga niya. Nagtatanong kasi siya dun sa representative ng pinag-a-applyan namin ng company, kung paano raw ba maging member sa Pag-ibig. Ako naman tong pabida, sabi ko sa kanya, ay pwede ka magpa-member online, doon ako nakapag-process . Ay si kuya niyo, lumingon sa akin tapos parang ang siga ng dating, sabay sabing, alam ko, during that time, parang gusto ko na lang manakal. Kaya unang beses ko pa lang siya nakilala, hindi na maganda ang impression ko sa kanya. Sabi ko na lang sa isip ko, sayang, pogi pa naman. Akala ko hindi ko na siya ulit makikita, pero makakasabay ko pa rin pala siya sa medical at orientation, pati trainings, hanggang makarating sa production. During those days, nagiging close kami sa isa't isa. Ang dami niyang tinatanong sa akin. Super hilig niya ako tsikahin at kulitin. Lagi na rin kami sabay kumain. Hanggang sa nanligaw na nga siya. But part of me keeps saying na siguro playboy siya kung ibabase sa looks niya. Samantalang ako hindi maganda. Tao lang. So ito na nga tayo sa exciting part. One time, sobrang sama ng pakiramdam ko. Inuubo na ako at sinisipon, pero hindi ako ma-absent talaga sa trainings namin kasi super important ng attendance. Kaya after niya ako ihatid sa boarding house ko. Sabi niya punta raw ako sa boarding house nila kasi susuubin daw ako. Yung nagpinapauso ka tapos pagpapawisan ka tapos tatakloban ka ng kumot at hihilutin daw niya ako. Saturday ng gabi kasi Sunday, wala kaming pasok. Bawal kasi sa boarding house namin ang bisita, kaya sa kanila na lang daw. Di ako tuwang-tuwa kasi kailangan ko talaga ng manghihilot. Tinanggap ko agad ang offer niya. Dumating na ang Saturday ng gabi kaya pumunta na ako sa boarding house nila. Talagang timing pa nga na lahat ng mga kaibigan namin na kasama niya nag-uwian kasi rest day. At ang iba naman, night shift, kaya solo namin ang buong bahay. Ito na nga, kumain muna kami din pinasuob na niya ako. After nun, naglatag siya sa labas ng room ng kutsyon kaya humiga na ako para mahilot niya.
sabay-sabing, baka nahihirapan ka dyan sa kutsyon. Doon kaya tayo sa loob ng room kasi mas komportable talaga doon. Nahiya ako tumanggi kaya sumama ako. Ayun, ibang hilot na pala ang gagawin niya. Pagtapos naman, sabi niya pa, may nangyayari na sa atin kaya dapat tayo na. Ayun, nasagot ko tuloy nang wala sa oras at anniversary na namin next month. Nakakatuwa lang DJ Kara. Yung ganong experience sa buhay ko, lalo na't hanggang ngayon ay kasama ko pa rin siya at sana pang habang buhay na to. Taray naman pala ng rated SPG na story natin ngayon. Happy ending. Akalain mo yon? Hay, nako! Pag mga ganitong klaseng kwento, daming yung daming nanonood. Gustong-gusto nyo? But anyways, may mga ganyan talaga na nagsisimula sa kakaiba, ika nga. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang mga comments ninyo. Ano nga ba ang masasabi nyo kay Kim na hindi naman talaga gusto si Jello nung umpisa? Tapos biglang nagkagustuhan sila right after the hilot. Taray! Dapat title nito suob eh. Anyways, siya, dali mag-comment na kayo o baka naman nakaka-relate kayo sa ganitong klaseng story ni Kim na nag-start din kayo sa hilot o sa suob kung ano man yan. Comment nyo na dito sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7 or DJ Kara. DJ Space K-A-R-A. Sabi dito, ang sarap naman Kim, may nag-aalaga sa'yo nung naging masama ang pakiramdam mo. Nag-umpisa sa hilot, natapos sa pagmamahalan. Sarap ng feeling. At least naging masaya kayong dalawa. Sana habang buhay na ang pag-iibigan ninyo. Sabi ni Rhea. Pak, sabi naman ni Ate Marilo, nakatikim po ng ice cream. Ay nako, siguro pa masarap ang hilot kay Kim. Grabe naman yun. Baka nga, sabi ni Haina. Kapag po may suob, may balak. Massage lang pero nako, mekos-mekos. Ingat, har. Gar? Anong gar? Sabi ni Rocky. Ayan. Wow, nagsimula po si hilot pero happy ending naman pala. O kalain mo ngayon, di ba? Hilot forever, di ba Kim? Sabi ni Ate Yoli na naghihilot din. Si Ate Yoli kasi naghihilot din. Di ba? Oo nga naman, pag may naging jowa ka na naghihilot, forever na may mag-aalaga sa'yo pag may masakit. Pag, teka lang, may lamig ako dito, may ganyan. Paki-ano nga. Di ba? So anyways, basa pa tayo ng ibang comments ninyo. Gusto mo din talaga yan ate kasi di ka naman papayag sa sinasabi niya kung di mo gusto yan. At least, happy kayo up to now, kayo pa rin. Sabi ni Ate Veron. Oo nga naman, iniwala ko doon na hindi ka magpapahawak sa isang lalaki, di ba? Hindi ka magpapahawak kung talagang wala ka na-feel kahit paano. So the moment na pumayag kang hilutan ka, yun na yun. May something ka na rin na na-feel noon, di ba? Ito po. Sabi pa dito, ramdam ko po yung kilig ni Kim habang nagkikwento. O nga naman. Sabi ni Ate Ana. Ayan. Ingat mo yan, baka sa suob at hilot din magtatapos yan. Ay wag naman sana. Sabi to ni Ate Arlene. Sabi pa dito, parang gusto ko na pong magpahilot at suob din po. Sabi ni Rovisel. Oo nga, baka magka-jowa ka din. Kalain mo dahil doon magkaka-jowa ka, di ba? Hay nako, mainam pong ma-interview si Tita Cora. Pihado, madami siyang experiences sa massage. Dinamay niyo pa yung tao. Malalaman natin mamaya kung may experience ba talaga siya o wala. Ay nako, pero in fairness masaya ang ating story ngayon, di ba? In fairness, mayroong happy ending na matatawag. Kalain mo yon. Na-meet ko po ang husband ko dahil sa hilot din po. Hindi ko po akalain na dun kami magtatagpo. Reflex naman po ang ginawa niya sa akin at na-reflex niya ang puso ko. Ay, sabi ni Mary, akalain mo yun, na-reflex ang puso? Bait naman pala po si Kuya Jello di ba?
tagapaghilot na siya, sabi ni Jane. Oo nga naman. O eto pa sabi dito, minsan po talaga may mga pagmamahalan na unexpected. Kaya wag na wag tayo mawawala ng pag-asa kasi hindi mo alam kung saang way mo siya makikilala at mamahalin. Oh, I like it! Sabi ni Mira. Well. Sobrang unexpected nga naman talaga nito, di ba? And sabi nila, yung mga naka-experience ng ganyan yung best love daw, yun yung mga unexpected. Diba? Yung mga hindi mo inaasahan na, wala naman akong gusto rito dati, ba't bigla ako nagkagusto? Dati naman inis ako dito, ba't bigla ako nagkagusto? O kaya naman sa mga lugar na hindi mo ine-expect na, dun ko pala mahahanap yung forever ko? Diba? Sobrang pag binalikan niyo yung moment na yon, mapapangiti na lang kayo. Lalo na pag pinag-uusapan niyo. Diba? And sometimes, yan yung mga nakakatulong sa mga broken relationships. Alam niyo kung bakit? Pag halimbawa yung sitwasyon nyo di na kayo okay, cold na kayo sa bawat isa, may kanya-kanya na kayong priorities, tapos wala na yung sweetness, minsan balikan nyo din. Or kung hindi man kayong dalawa, ikaw, para makatulong sa relasyon nyo, balikan nyo kung paano nga ba kami nagsimula. Paano ko siya minahal, paano ko kinilig sa kanya, saang lugar kami una nagkita, anong unang sinabi niya sa akin, ano yung mga pinagdaanan namin proseso nung time na kinikilig pa kami dalawa. Kasi pag binalikan niyo yun, babalik lahat ng memories na masasaya, babalik lahat ng memories na nakakapagpabuhay sa puso nyo. At hindi masama yun balikan nyo yun kahit sabihing tapos na yun. Kasi malaki po ang naitutulong nun sa mga marriages, sa mga relationships na nagfa-fall apart na. Balikan nyo kung paano kayo nagsimula. Baka sakaling makapagsimula kayong muli dahil sa memories na yun. Diba? In this lifetime, you don't just pick someone and cross your fingers tapos sabihin nyo it will work out. Diba sometimes you meet them by fate Tapos kayo na lang yung magdadala kung paano niya i-continue yung fate na binigay sa inyo. Diba? Minsan din, yung chemistry, yung instant connection nabubuo nang hindi mo ine-expect. Kahit saan pa kayo nagsimula, minsan sa gimikan o ayan, sa hilot. Ano pa, marami pang ibang ways marami pa ibang paraan. Diba kung paano kayo nagsimula. Pero minsan talaga maa-amaze ka na lang maa-amaze ka sa pag-ibig na it will show up in the most unexpected way. Kaya naman congratulations Kim and Jello. Pakaingatan nyo yan. Kung saan man kayo nagsimula, kung paano nabuo yung feelings nyo sa bawat isa, ingatan nyo yan. Kasi balang araw, pwede nyo yung balik-balikan at maging source of happiness ninyo. Pwede kayong matawa, pwede kayong kiligin ulit, pwede kayong mag-asaran, may babalik-balikan kayo. So gamitin nyo yan, yung memories na yan, balang araw. At sana nga kayo na ang panghabang buhay. At sana marami rin tayo ma-inspire, diba? Na nag-start din sa ganyan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa yung mga single out there. Huwag na huwag. Kasi hindi nyo alam kung paano magsisimula ulit yung pagtibok ng puso ninyo. Malay nyo one day, bigla na lang kung kailan din nyo ine-expect. Masasabi ko rin kung minsan, the best relationships usually begin unexpectedly. Sincerely,